No judgments. Loading real stories to life. Love and share. Wherever you are, it's time to connect. Bawal judgmental. Araw-araw, bubusugin namin kayo ng karyoka. Oh, thank you, King. Okay, thank you, Kaya. Okay, araw-araw, bubusugin namin kayo. Wala nang biruan to. Ng kwentuhang puno ng aral. Dito lang yan sa Bawal Banana Q. Judgmental. Thank you. Kasama na natin ni Judge for today, tricycle driver mula sa Laguna, Siniluan, Laguna, Joseph Brian Miel. Halika, Bri! Stop to, Miel. Yan, Miel to. Yes. Okay. Taga Siniluan, Laguna siya, Joe, at sabi niya, ang gagawin daw niya sa pera mapapanalunan niya ay ipapagawa ng tricycle mo? Yes, Ma'am E. Ay, ma'am talaga. Oh, malinaw ang mata, ha? Fairness. Yes, madam. Yes, Madam Portemal-am. Okay, good luck. Tokayo. Ano ba tunay mong pangalan? Boss Joey Joseph Brian po. Joseph Brian, yun na yun. Joseph Brian. Yes po. Okay. Good luck. Saan na asukal? Dahil ang jackpot prize natin, Joseph Brian, ay 100,000. Punta tayo sa mga dabagas natin. Sino magkilatisin ni Brian? Secret. Kuya Brian! Lihim. Love you, Manan. Ito po, Kuya Brian. Kilalanin mo na ang mga choices natin today. Dory Cats! Pasok! Mga Dory Cats, ito na si letter A. Ito po mga Taberkat. Ako po si Jose Sabordo from Santa Rosa, Laguna. Naniniwala po ako sa kasabihan, muntog man ako sa kanto, siya pa rin ang mahal ko. Oh. Ano? Tama. Eh, di ala. Ito naman po sa letter B. Good afternoon, Dabarkads. My name is Fatima from Quezon City. Kung sila naniniwala, not to see is to believe. Wes, ako naniniwala na believe and you will see. Wala pa. Okay. Sorry. Si letter C. Hello, Dabber Gods. Good afternoon. I'm Peter of Cainta Rizal. At naniniwala ako sa kasabihang, aanhin mo yung paa mo. Kung hindi mo naman ito ilalakad papuntang altar, kasama ako. Tama. Ito naman sa letter D. Magandang hapon mga Kadaver Cats. Ako po si Rachel Hakuba from Quezon City at naniniwala sa kasabihan, sa bawat tagumpay may naiinis na kapitbahay. Totoo yan! Ang ingitera naman ng kapitbahay niyo. Okay, Joseph Brian. Hindi ka na namin tatanungin. O tatanungin ba natin? Wag na. Wag na? Okay, nakilala na natin ang mga choices. Ito na ang round. Ang tanong! Sino-sino sa kanila ang na-in-love at nakatuluyan ang kanilang visually impaired na other half? Ang meaning, ang ibig sabihin, Ang ibig sabihin, visually impaired na ang kanilang asawa nung magkakilala sila. Medyo hindi pinagkaitan nakakakita. ng paningin. Ang Okay. mga pagpipilian. Jose! Wally! Charing! Sa letter B, si Fatima. Jose at Wally. At sa letters, puro santuto Jose, Oo nga, no? Fatima, Peter. Oh no, not me. At sa letter D, si Rachel. Oh, isa namang mga
santo ng Saint Rachel siguro. Okay. Brian, o Joseph Brian, to be exact. Meron kang 50,000 pieces. Okay, o sige, uwi na. Huwag muna! Basta ingatan niya lang yan kasi bawat maling sagot may katumbas na halaga yun, Bri. May 10,000, may 20,000. Ibig sabihin, protect your money. Okay. Ngayon, kailangan mo nang mamili ng dalawa. Ang una mong sagot ang magiging final judgment mo. Sino-sino sa kanila ang na-in-love at nakatuluyan ang kanilang visually impaired na partner o other half? Yes. Okay. 10 seconds lang to, Bri. And your 10 seconds starts now. Now. A, letter A, and letter B. A and B, Jose and Fatima. Okay. Katukayo mo, ha? Pinili mo, ha? Si Joseph, Jose. Kausapin muna natin yung una niyang pinili sa letter A, si Jose. Tama ba si Brian na pinili si letter A? Minus 20,000 ka agad, pahinging 20. Nako, minus 20,000 pesos. Ang tinatanong po namin ay kung na-in love at nakatuluyan ng kanilang visually impaired na other half. Kayo po. Bakit po mali, Kuya Jose? Kasi sir, si ma'am, may kompo ako ma'am, dati pa akong kababata na na-inlove ako. Tapos, Kababata. na-inlove ako. Tapos, hindi kami nagkatuluyan. Bakit po hindi nagkatuluyan? May pagkukulang na hindi ko nabigay sa kanya kasi noon hindi pa ako handa na magkipagrelasyon kasi marami pa akong mga kapatid noon. May responsibilities pa po kayo. Ito pong na-in-love po kayo sa kababata nyo na ito, siya visually impaired? Hindi po. Nakakakita? Nakakita pa siya nung kami magkakilala pa. Oh, nakakakita pa nung magkakilala. Tapos po, Sa paano po siya naging blind. visually? Sa kompo, sa binat, siguro sa panganak. Doon nag-umpisa yung kanyang paglabo ng mata. Paano? Hindi siya naging asawa? Naging asawa Hindi, niyo po? hindi sila Nasa na siya? Nasa na yung Anong pangalan niya? Kung mamarapati niyo? Si Nina po. Nina. Nina. Eto. Kasama natin si Ate Nina ngayon. Hi, Ate. Ito po, gamitin po natin yung mic niyo. Hello po. Hello, sino to? Hello, Tuppercat. Ate Nina, Ay, Ate Nina. Ate Nina, gaano po kayo katagal na ni Kuya Jose po na mag-asawa? 38. 38 years po. Opo. Kayo po ba binayaan na kayo ng mga anak? Opo. 6 po. 6? 6. 6 na po. Ay, 6 lang po. 6 na po, parang madadagdagan pa. Lalaki na pala, oh. Sabi po ni Kuya Jose, nung nagkakilala po kayo, nakakakita pa po kayo ng kaunti. Opo. Tapos kailan po yung naging totally blind na po kayo? Ay, Ate yung Nina? 5 ko pong anak. Oh. Opo, 5. Sa Tapos panganganak. unti-unti po siyang nawalan po ako ng paningin. Lumabo. Tapos nanganak na po ako ng bunso. Ayun na po na sabi ng doktor naputol na daw po yung ugat. Kaya, Ano daw po ba? sa Anong cause po? panganganak ko po yun. Sa panganganak. Sa sobra ko pong trabaho dahil ako po yung masipag. Dahil minsan po wala pong trabaho ang asawa ko. Ay ako po tumutulong po kahit Sige po. Okay lang po yan. Kahit kayo medyo nahihirapan na rin kayo. sa tagal ko pong matagal po akong nakakulong sa loob ng bahay 3 years. Sa kabila ng lahat na kahit sa
Ayoko na. Aling Makarating Nina. ako sa Itbulaga. Matagal Aling ko Nina. na kahit nakakita pa ako. May tanong lang po si... Aling Nina, si Joey po. Ilang porsyento ngayon? Kahit aninag, wala kayo na-aninag ngayon? Wala po. Totally blind na talaga. Anong sabi ng mga manggagamot? Nasa loob po ang sira, boss. Sa loob ng mata mismo. Sa loob po ng mata. Akala siguro nila hindi ako nakakita. Bali po nung bago niyo po ipanganak, yung bunso niyo po, nakakakita pa po kayo noon, Ate Nina? Malabo na po. Kahit maglampin, hirap po ako. Pag naglampin ako sa anak ko, hindi ko po nakikita yung mukha nila. Pero ilang taon po yung bunso ninyo nung, Hindi na po. nung nawala na talaga yung paningin nyo? 1 taon lang po. 1 year old? Paano nyo po sinabi dun sa asawa ninyo na ito na yung bigla nangyari sa inyo? Napakahirap po ng magulang na sa kabila ng makaliitan ng mga anak ko. Pero ngayon po, nakita nyo hanggang ngayon, kahit hindi kayo nakakakita, pero yung bilang isang ina, nagagawa nyo pa rin po. Naglalaba pa po ako, naglilinis. Ako halos po lahat. Pero hindi ko po, nung nagising po ako na sa loob ng 3 years, doon lang po ako sa bahay pa ikot-ikot. Oh. Eto Wala pong umano sa akin. Kundi lang. Ay, Jose, ano pong gusto niyo sabihin sa inyong asawa? Hindi po siya umalis sa akin. Kala ko hindi niya ako mahal. Pero nandyan pa rin siya na nagmamahal sa akin. Si Sir Jose. Sir Jose, Ayan, kayo ano pong po. gusto sabihin sa inyong asawa? Kay, Sa miss ko po, kay Nina, nagpapasalamat ako na kahit sa ganung kalagayan niya, nagagawa pa rin niya yung gawaing bahay. Natutulungan pa rin niya akong naglaba, maghuhugas ng plato, nagluluto. Basta kailangan lang, Kuya Jose, huwag mo siyang iiwan. Kasi ikaw na yung nagiging mata niya para sa pamilya mo. Opo, sir. Ate, Ayan, relax na po. kaya po natin yan. Magkatulong naman pala kayo ni Kuya Jose. Pag-aalaga ng mga bata. Pag-ingat po kayo palagi at huwag tayong mawala ng pag-asa. Baka mamaya may isang himala, hindi naman nawawala yan. Biglang bumalik yung paningin nyo. Opo, naniniwala po ako doon. Amen. Kayo mga anak nandyan para umagapay kay Nanay Nina. Ako po sa ngayon, na sa kabila ng lahat po, naging matibay po ako sa pagsubok. Dahil nandyan po ang Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Napakabuti ng Diyos dahil kahit ganito kami. Pero napakasarap po na nandyan yung asawa ko, hindi siya sumusuko. Nandyan, tinutulungan ko rin siya. Madaling araw pa po ako, nag-iigib na. Kaya, maraming salamat talaga. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po bahagi talaga. ng kwento ninyo. Joey. Salamat po. Okay. Iko-correct lang natin kaya hindi siya tama kasi nung nagkakilala sila, meron pang paningin, nakakakita pa. Ang hinahanap natin yung naging magjowa nang wala na talaga. Oo. Alright. Thank you, Kuya Thank you, Jose. Jose. Thank you, Ate Nina. Alang Nina. Okay. So, doon naman tayo sa... Letter C, yung hindi Yung napili. hindi niya napili. Letter C. Tama bang hindi ka pinili ni Bri, Kuya Peter? Ay, si Tama pala. Peter pala, Bri. Tayong konti, Kuya Bri. Yan, tayong konti. Sa hinahanap natin si Kuya Peter. Ikaw, Kuya Peter, ay na-in love at nakatuluyan mo ang visually impaired mo na other half. Yes po. Baka pwede pong pakikwento kung Yung love paano nangyari, story. paano na in love, saan nagkita, saan mo siya nakita. Mag-classmate kami, second year college sa isang college. Yeah. University. And then, friends muna.
friends. Siyempre, doon naman nag-start. Third year, simula nung nag-thesis, doon na kami naging parang nagka-anuhan ng loob. Nagkahulugan ng loob. Anong pangalan, Kuya Peter, ni Mrs.? Mrs. na ba? Mrs. na, Anong yeah. pangalan ni Mrs. Kuya Peter? Lisa, Jubel, Labnao. Mga friends. Uy! Secret. Hoy! Andito yung kanyang misis, si Liza. Hi, Liza. Hello po, hello. Oh, ang ganda ng outfit mo. Sino namili niya? Siya. Ay, I love it. Oh, pasyon. Si Kuya Peter pa namili. Kumusta naman ang love story niyo, dalawa ni Peter? Masaya. Ilan taon na kayong kasal? 3 years kaming married. Gano'ng katagal kayong in a relationship, Liza? 8 years in a relationship. Uy, tagal din. Saan kayo nagkakilala? Classmate kami ng college. Classmate kayo ng college. Hindi mo ba alam na nangungopia siya sa'yo? Alam ko po. Papakopia ka naman. Sabi ko na Lisa, si Joey ito. Ikaw mula nung isinilang, pinagkaitan ka na ng paningin? Hindi naman po. Kasi matagal ko nang gustong itanong to sa isang visually impaired eh. Oo. Na pag nananaginip pa kayo, hindi, nakakakita kayo. May vision? May vision, opo, may image. Hindi, siya kasi nakakita muna eh. 9 years old eh. Isinilang na wala talagang paningin, yun ang gusto kong tanongin eh. Hindi ko alam sa mga bisita natin ngayon kung may ganun eh. Pero ikaw, ilang taon ka nawala ng... 9. 9 years old. 9 years old. Ang bata pa lang din talaga. Pwede niyo po bang ikwento kung Bakit? Or... paano nangyari? Actually, biglaan kasi siya. Hindi ako nagkasakit, hindi rin na aksidente. Parang ang explanation sa amin is may nag-collapse na nerves. Anong cause daw nung pag-collapse? Anong sakit? Wala po. Wala. Hindi nga siya malinaw. Oh. Parang pwedeng due to stress or pwedeng since birth meron na talagang weak nerve. Parang yun lang, time lang talaga inantay. Anong sakit yung dumapo sa'yo, Wala Lisa? po, wala. Wala? Biglaan lang siya. Hindi na-identify ng doktor? Hindi po eh. Kasi sa mga lab test, lahat naman normal. So, 9 years old po kayo, no? Yes po. Ikaw ba, Ate Liza, na-imagine mo na kung anong itsura ni Peter? Nako! Tao, mapapangasawa mo. Oo. Mapapangasawa mo. Kasi never mo siya nakita. never. Di ba? Siyempre may sarili akong ano. Anong sa tingin mo? Tingnan natin kung tama. Oo, ayan. Sabi mo, maputi ba? Ganon. Hindi. Hindi. Parang oo. Ano yung ilong? Tangs ba? Sakto lang. Sakto lang. Ayun, naahawakan niya yun. Oo. Sinong artista sa tingin mo yung kamukha niya? Ayan! Wala unique yan. Ha? Unique? Walang kamukha. Si Peter. Mga natatanda ang mukha ng artista noon. 9 years old eh. Madami naman pero nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang talaga si Walang Kuya. katulad. Gusto kong malaman kung paano talaga nag-start yung love story nila. Kung kailan nagsimulang magparamdam si Peter kay Lisa. At paano ka nanligaw, Ayun, Peter? Go, Peter. Paano? Paano? Paano mo niligawan? Sabi mo, gumagawa kayo ng thesis. Doon na siya na in love eh. Anong nakita mo sa kanya? Ikaw, anong nakaramdaman mo? Bakit siya? Siya ang dawan. Dawan. Naramdaman mong siya ang dawan mo. Paano ba to? Hindi kasi sa ganyang kalagayan niya, nag-try pa rin siya na tapusin yung pag-aaral niya. Hindi siya basta-basta sumuko sa kalagayan niya. Yun pa yung nagustuhan ko sa kanya dahil ang hirap ng course namin pero natapos niya pa rin kahit BSIT. Programmer po siya. Uy. Paano yun? Oo nga. Paano IT programmer? computer pa, paano Paano yun? Ate Lisa, Brain paano? naman yata yung computer eh, di ba, Actually, Lisa? maraming VI na programmer. May software kaming ginagamit sa computer, sa cellphone. Na makakapana. Screen reader. Voice over, ganyan. Ganon. Pero ikaw ba, Liza, nung ito na, naliligaw na si Paramdam, oo. Peter. Oh. Hindi ka ba nag-doubt sa kanyang intentions?
Hindi. Actually, nag-umpisa naman kami as friends. Ayan. Nakipag-ano yan, close siya sa amin. Sa mga kaibigan ko din. Hiniligawan niya din. Hanggang sa... Kaya, kumbaga, bago naman naging kami, nakilala na rin naman namin yung isa't isa. Paano mo nasabi na si Peter na yung the one mo, Liza? Ano naramdaman mo na? Anong pinaramdam niya sa'yo? Hindi, si Peter kasi, isa siya sa mga taong sobrang naniniwala sa akin. Yung pinaparamdam niya sa akin na hindi ako iba. Siya yung isa sa mga taong nagtitiwala sa kakayahan ko. Tsaka, may anak na kasi ako. And sobrang mahal niya yung anak ko. So parang may first baby ka tapos... Oo. Alright. Nakakabilib daw si Sir Peter. Alam niya yung responsibilidad mo na mangyayari. Paano hinanda yung mga ganon? Dahil yun nga, may baby siya, tapos wala siyang paningin. Na alam mo, mas malaki yung responsibilidad na gagawin mo. Hindi naman siya responsibilidad eh. Kasi kapag nag-enjoy ka sa mga ginagawa mo sa buhay, yung mga challenges na yan, magiging parang hobby mo na siya. Nag-i-enjoy ka lang kung ano yung ginagawa mo. Yun. Pero kayo ngayon, may anak kayong dalawa ni Liza? Wala pa po. Wala. Wala pa. Wala pa. Pero magkakaroon yan. Soon. 3 years pa lang naman. Yes. So soon, meron na yan. Message mo sa kanya. Sa misis ko, Lisa, lagi mong tatandaan na lagi lang ako nandito sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Pexman. Yun lang. Yung Pexman. Wala ba kayo love you dyan? I love you. Sagutin ni Lisa yan. Pexman, isama mo na rin si Batman sa Superman. Lisa. Okay. Ako, gusto kong malaman mo na sobrang grateful ako na ikaw yung nilaan na makasama ko. Salamat sa pagtanggap, sa pag-aalaga, sa pagmamahal na mula umpisa hindi nagbabago. Excited ako sa kung ano yung mga haharapin pa natin, yung mga nakalaan pa ni God para sa atin hanggang dulo. I love you too. At paniwalaan mo rin, Lisa, na napakagandang lalaki ng asawa mo. At ikaw ay napakagandang nilalang. Babae. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you, Lisa. Thank you. Ang isa pang pinili ni Bri ay si Fatima sa letter B. Kausapin natin. Mababawasan pa ba ang pera mo, Bryce, sa round 1? Alam mo, palagay ko, ang naging tip ni Brian, yung kasabihan ni Fatima, no? Base boss Joey. Ano nga ulit kasabihan mo? To see is to believe. Believe and you will see. Ate Fatima, kung okay lang na ibahagi mo sa mga Dabber Cats ang iyong story with your other half. Bale, nagkakilala po kami ni Chris sa school po. Teacher po niya ako, student ko po siya. Pero nagkaroon po kami ng relasyon. Graduate na po siya sa school. Ano po to? High school? High school, college? Opo, high school po. Then, ang nangyari po kasi, during that time na nasa school pa siya, napansin ko na parang may gusto siya sa akin. Baka naman hinuha mo lang yun, teacher. Paano mo nasabi, Ma'am Fatima? Ano po? Pero baka assuming ka lang doon, Nakakita teacher. pa siya nun. May paningin pa siya, no? Wala na po. Blind na po talaga Paano yung siya. tingin sa'yo? Paano niyo po nasabing parang may gusto sa'yo? Ano po, nagte-text po lagi yung... Sinasagot mo naman. Paano niya nakuha yung number niyo, ma'am? Kasi po, syempre po, kailangan po yun sa mga information po talagang binibigay para just in case po na, alimbawa, may mga activities, ganyan, may communication po talaga. Tama. Saka alam ko naman po kasi na bawal yun. Bawal po talaga kasi ayoko din magka-issue, kumbaga. So, hindi ko naman pinansin kasi wala din naman po sa akin. Pero
bilang babae po kasi ramdam mo kasi yun eh. Dahil may mga binibigay siya, mga ganyan. Eh, wala po, deadma lang. Hanggang sa graduate po siya. Kinikilig pa din si Ma'am. Eto na. Tanungin natin. Hanggang sa Hindi lang graduate siya, tayo na. hindi lang siya yung kinikilig. Oh. Grabe kiligin ang kanyang asawa na si Si Kuya Chris. Oo. Ano yung mga tinitext mo kay Ma'am Oo Fatima nga. noon? Anong Ayan. moves ang mga ginawa mo? Dumada moves. Bilang my sped teacher when I was in high school, so there are times na kailangan magpa-assist. So dinaan natin sa assignments. Ma'am, patulong naman sa ganito. Kahit kaya ko naman, pero para lang magkaroon ng bonding moment. Para lang makapagtagal. Oh, Yun ang SMB. SMB. Style mo, bulok. Yun, Kuya Chris. Atawanin siya eh. Pero ano sa tingin, ang nagustuhan mo sa kanya? Yung boses niya kay ba? O paano siya magturo sa estudyante? Yung boses, opo, maganda yung boses ni Mrs. And then, plus the fact na aware ako na magaling siya mag-handle ng blind people kasi estudyante niya ako. So, nakita ko yung caring niya, kung paano niya tinitreat yung mga may kapansanan. At nakita ko, gusto ko na mangyari sa akin, makasama ko sa buhay, yung naiintindihan ako, naunawaan ako as a person with disability. Sabi mo magandang boses ni Mrs. Kumakanta ba si Mrs.? Hindi pag nagtuturo. Sa pag nagtuturo, Hindi, syempre. malay mo. Maganda kumanta si Mrs. Kumakanta kayo, ma'am? Teka, sumagot. Kumakanta yan. May baong -1. Si Chris. Wala! May baon, kakanta. Kumakanta ka rin, ma'am. Anong team song nyo? Anong team song Anong ni team song niyo? Chris? Ma'am Fatima. Siya po yung may team song sa akin eh. Oh, Ay, kayo anong team pala, song nyo, Kuya Chris? Chris, ano pong Ordinary song. Ordinary song. Alam ni Mami Sis yan. Mrs. alam mo yan, no? Ordinary song. Siya lang pong may alam. Siya lang si lahat Chris eh. pala eh. Pwede ba natin marinig? Siya lang may alam. Ang alam lang ni ma'am, crush siya nung estudyante niya. Yun ang alam niya. Yes! Go, kanta. Go, Kuya Chris, parinig mo. Just an ordinary song to a special girl like you, from the simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousine to take you where you go. Wow. Come on, But if you ever find yourself tired of all the things you play, and when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Thank you, Chris. Message na lang, Ma'am Fatima, kay Chris. Pa, salamat sa lahat. Alam ko napakahirap pero sinusubukan mo. Maraming pagsubok na pinagdaanan natin pero sabi ko nga, sana magtagal tayo katulad ng Itbulaga, ilang dekada na. So, 44 na po. 44 years. Yan, 10 years pa po. 10 years na po kami. So, apo. Patuloy lang tayong manalig sa Panginoon saka pagpatuloy lang natin kung ano yung mga naumpisahan natin. I love you. May sagot si Chris dyan. Tama ka, Fatima. 44 years ng bulaga. Bulaga. Pero nakikita niyo pa rin kami. Okay. Bulaga. Hindi, Chris, Sige ilang po. taon ka nawalan ng paningin? 5 years po. 5 years old po kasi ako nung natigdas. So, kanang mata, na totally agad. Then, nung 9 ako, Tinigdas. nung 9, inoperahan sana, kaya lang na-damage din yung left eye. So, totally po ako 9 years old. 9 years old din. Alright. I love you kay Ma'am. Okay, so nagpapasalamat ako sa Diyos kasi marami naman diyang pwede kang maging asawa na may trabaho na, ka-age mo, pero yung the fact na pinili mo, yung wala pang karanasan, trabaho, may kapansanan pa, is a great privilege na panghabang buhay ka pagpapasalamat sa Diyos na ikaw yung binigay niya sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pag-aalaga sa akin at sa ating mga anak. And I promise na anuman yung
danasin natin, all the things that we have been through already. Ikaw at ako, tayong dalawa hanggang sa uli. I love you. Sarap naman Thank you, pakinggan Chris nun, and Ma. Fatima. Thank you. Ikaw at ako hanggang sa huli. Ang gandang kanta yun. Thank you, Salamat ate. po, Ma'am Thank you, Fatima Chris. and Chris. Maraming salamat. Fatima. Okay, isa na lang. So si Rachel ay mali. Pero, kausapin natin. Bakit mali, Rachel? Kung okay lang na i-share mo ang iyong love story. Mali po kasi nagkakilala na po kami ng asawa ko nung nakakakita pa rin po siya. Pero after 2016, nung time na nabulag po, yung time po na... So magkasama na kayo nung ano? Mag-asawa na po kami since 2020, Anong 2013. Ano nangyari po? Nasabugan po siya ng landmine sa Maguindanao. Naku. Nasabugan. Noong 2016, ito. So ano pong trabaho niya noon? Isa po siyang sundalo. Army po siya. So yan, bali yung... Buti yan lang ang naging, naging tama niya. Opo, sir. Yan po ang pinagpapasalamat namin kasi buhay pa po siya. Pero nung nabalitaan niyo, siyempre wala kayo doon, nandito kayo. Sir, actually, nasa school po ako noon. Tapos, every hour po, kasi natakot ako nung na-assign sa Mindanao since marami na pong napapabalita na hindi po talaga matiwasa yung dun sa giyera sa Mindanao. So, every hour po, tinetext ko siya. Noong time na yun, almost 4 hours na po, hindi po siya nagre-reply at hindi ko na po makontak. So, nag-antayan ko hanggang dumating ako sa bahay. So, after nun, bago ako pumasok, may nag-text sa akin na, Ma'am, alam niyo na po ba nangyari sa asawa niyo? So, sabi ko, hindi po. Ano po nangyari sa asawa ko? Tapos, marami pa siyang ligoy-ligoy. So, kinonfront ko siya. Sabi ko, sabihin mo na, buhay o patay ang asawa ko. Sabi ko siya. Sabi niya, buhay naman. So, sabi ko, thank you, Lord, kasi buhay pa siya. Ayun, ito kasama namin. Hindi yung palang santo, hindi si Rachel, si Saint Jerome. Jerome. Hindi May asawa. nga. Siya yung unang sumulat yata ng Biblia. Talaga? Parang, ayaw ko. Hindi ako Ito kasama namin Ayan, si si Jerome nandyan. na kinikwento nga, nasa bugan ng bomba, tama? Yes, sir. Landmine. Yes, sir. Nasabugan po ako ng IED, ng improvised explosive device during our combat operation against the BIFF sa Maguindanao sa 2016. 2016 lang. Yes, sir. Tapos parehas pong mata ang na-damage? Yes, sir. Yung kanang mata ko po, sir, ay inoculated na. So, artificial na lang po yung kanan. Tapos yung kaliwa ko naman po ay retinal detachment. Sir, ano pong tumama? Talsik lang yan? Yes, sir. Yung impact ng bomba, kasi mga 1 meter lang po yung bomba sa harap namin. Naapakan po ng platoon sergeant ko. So, yun po yung sumabog. Naapakan niya po yung trigger. Yun po yung sumabog sa harap namin. Kaya yun yung impact po ng bomba yung mga talsik po. May mga shrapnel po dito. Sir Jerome, pasensya na kung babalikan po natin. Yung moment na nangyayari po yun, yung sumabog, ano pong naramdaman nyo nun? Anong naiisip nyo nun? Yung paggising nyo, paano po? Wala na po ba agad? Or... Yes, ma'am. Bali actually na lumural ako noon kasi ang iniisip ko po kung paano na po ako makapaglingkod sa bayan, makakapagpatuloy yung serbisyo ko. Kasi wala na ako nakikita. Yung mga anak ko, paano na sila, mga bata pa sila. So, at saka yung asawa ko, so, maganda pa naman yung asawa ko, talagang baka mamaya, alam mo yun. So, ano yung natatandaan mo sa itsura ng asawa mo? Mrs. Si Rachel kasi yan yung heart evangelista ng buhay. Wow! Sweet naman! Kayo po, Sir Alam mo, Cheese. Ang cheesy? Si Cheese. Yes, sir. Ano na lang pong gusto niyo sabihin sa inyong asawa kay Heart? Kahit gaano man ka dilim ang aking paningin, malinaw ka pa rin sa aking puso. At talagang ginagamit ang aking kadiliman ng aking paningin upang maging liwanag
ng ating pagmamahalan. At actually, sir, yung kanyang nanay, 34 years niya na hindi nakita kasi ang nagkahiwalay sila ng nanay niya. Nung pag-birthday niya lang nung last Monday, February 13, sa kanya pala nakita yung kanyang nanay. So, nag-effort talaga kami na galing from Cagayan Valley, pinapunta po dito sa Camp Aguinaldo para yun yung surprise namin sa kanya sa birthday niya. Belated happy birthday, Rachel! Thank you, Jerome. At naudlot man ang serbisyo mo sa bayan, sinasaluduhan ka pa rin namin. Yes. Maraming salamat. Salamat po, Sir Jerome. Active pa! Active pa ako ngayon, sir. Active pa ako ngayon, sir. Nasa Department of National Defense ako. Hello po kay Ma'am Girao at saka sa mga taga-OHR family. Shout out. Hello. Hey, saludo kami sa iyo, Jerome. Ito naman yung napangako ni Rachel sa kanya. Mensahe niyo po. Maraming salamat kasi ikaw yung naging advisor ko. Siya po kasi super bait. Ako po yung medyo, kaya lagi siya lahat ng problema at kung ano man ang pinagdadaanan ko, siya pong pinagsasabihan ko. Sabi niya, natatakot siya, baka mamaya bigla ka mawala sa kanya. Hindi naman, sir. Anong pangako mo na hindi ka mawawala? Hindi po. Kasi 3 na po yung anak namin. So, tsaka may takot din po ako sa Panginoon na yung kalagayan po niya is hindi po hadlang para iwanan po namin siya. So, nung nabulag po siya, mas lalo pong tumibay yung aming pagmamahalan na pagsasamahan. So nakabuo pa nga kami ng isa dahil sa pagkabulag niya. So yung last namin na anak, hindi po niya nakikita, pero okay lang po yun, at least nakakasama pa po namin siya. Okay. Alam mo si Jerome, parang announcer no? Ganda ng boses, Jo. Maganda yung tinig. Pwede ng pare Pwede. Yes, sir. Lalong gumanda. Salamat, Jerome. Thank you. Sir Jerome. Salamat, Rachel. Isang malaking karangalan, sir, na makapagserbisyo sa ating bayan. Ikaw naman. Wala nga naman. Salamat, sir. Kapatuloy Ikaw na naman. pagbibigay serbisyo sa bayan. Oy, Musta ka naman? May 30,000 ka pa. Gusto mo ba maglaro? Baka mabawasan pa yan. Wag na! Iuwi mo na lang yan 30,000 pesos! Salamat sa mga Dapper Cats na bahagi ng kanilang love story. Marami kami natutunan sa inyo at pagpalain nawa kayo. At ganoon din sa Team Online na nakasama natin sa kwentuhan. Di ba, Alan? Yes, Joe. Sa love, higit pa sa kung paano ito pinakikita. Mas mahalaga kung paano ito ipinadarama. Yan ang na-feel natin sa mga bisita namin. Siguradong maraming na-inspire sa mga couples natin today. Thank you very much. Thank you, Alan. At susunod na ang pagsugod ng swerte sa One for All for One. Dito lang yan sa Congratulations, Brian. Thank you, Sir Fatima, Peter, and Rachel. Dapper Cats, maging updated sa aming mga latest videos 24/7. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell button. 143 Dapper Cats.